Nakaranas na ba kayo ng pambubuli dahil sa estado ng buhay? O nakakita ng isang taong biktima ng pangungutya dahil sa kahirapan? Marahil ang kwentong ito ay magpapaalala sa inyo na ang tunay na buhay ay may iba't ibang pagsubok. At sa huli ang kabutihan at pagsusumikap ay laging nananaig. Ito ang kwento ni Ira, isang dalagang lumaban sa hirap at pangungutya at sa huli ay pinatunayan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa puso at sa gawa. Pero bago po natin simulan ang istorya mga kawanatels ay pwede po bang makahingi ng isang like and subscribe para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Sa isang kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at lata. Doon, matatagpuan ang pamilyang Martinez. Simple lamang ang kanilang pamumuhay at madalas ay kinakapos sa pagkain. Ngunit ang tahanan nila ay puno ng pagmamahalan at tawanan. Si Aling Nora, ang ilaw ng tahanan, ay isang masipag na kasambahay. Maaga pa lamang ay lumalarga na siya para makapagtrabaho sa isang malaking bahay sa Maynila. Bit-bit ang pag-asa na may uwi ang sapat para sa kanilang pamilya. Habang si Mang Danilo naman, ang haligi ng pamilya, ay madalas nakaratay sa banig dahil sa kanyang karamdaman sa puso. Dahil dito, si Aling Nora ang tanging kumakayod at bumubuhay sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang bunso at bugtong na anak na si Ira ay ang kanilang pinakamakinang na bituin. Matalino si Ira at dahil sa husay niya sa pag-aaral, nakakuha siya ng full scholarship sa isa sa pinakamamahaling paaralan sa bansa, ang Saint Augustine Academy. Ito ang paaralang pinapasukan ng mga anak ng mga pinakamayaman at may impluwensyang pamilya sa lungsod. Malaki ang pasasalamat ni na Aling Nora at Mang Danilo dahil sa pagkakataong ito na nagbibigay ng pag-asa na makakaahon sila sa kahirapan. Umaasa silang si Ira ang magiging susi sa pagbabago ng kanilang kapalaran. Unang araw ni Ira sa St. Augustine Academy at halos malula siya sa laki at ganda ng gusali. Ang mga pasilidad ay state of the art at ang mga kaklase niya ay puro naka-high-end na gamit at may mamahaling uniforme. Samantalang si Ira naman, suot ang bago niyang uniforme na hiniram sa pinsan. Bitbit ang lumang backpack na tahi-tahi na, ay tila nalilihis sa eksena. Sumalubong sa kanyang iba't ibang reaksyon. May nagtataka, may nagbubulungan, at mayroon ding nagbabara-bara ang tingin. Hindi niya iyon pinansin, bagkus ay iniisip na lamang niya ang sinabi ng kanyang ina. Ira, huwag mong kalimutan kung bakit ka narito. Mag-aral ka ng mabuti ha. Yan ang tanging kayamanan na hindi mananakaw sa'yo. Sa loob ng silid-aralan, tahimik si Ira. Nakikinig siya ng mabuti sa guro at hindi nakikisali sa mga tsismisan. Pero hindi nagtagal, napansin siya ng isang grupo ng mga estudyanteng popular at mga mayayaman sa pangunguna ni Alexa Monteverde, isang dalagang may matangkad na tindig, may matatalim na mga mata, at isang ngiting puno ng pagmamataas. Sino yan? Bulong ni Alexa sa kanyang mga kaibigan habang nakaturo ang labi kay Ira. Bago ba yan? Parang di ko pa yan nakikita dito ah. Narinig ni Ira ang bulungan pero nagkunwari siyang abala sa kanyang mga libro. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa unang araw. Lumipas ang ilang linggo at habang mas nagiging pamilyar si Ira sa bagong kapaligiran, mas nagiging malinaw din ang pagtangi ng mga kaklase sa kanya. Scholar ang tawag sa kanya. Minsan ay may bahid ng paghamak. Pero ang pinakamasakit ay ang palaging pagpapaalala sa estado ng kanyang pamilya. Isang araw, habang papalabas si Ira ng classroom, pinigilan siya ni Alexa at ng kanyang grupo.
Hoy, Miss Scholar, tawag ni Alexa habang ang kanyang mga kasama ay nagtatawanan. Narinig ko, kasambahay lang daw ang nanay mo. Totoo ba yun? Nanlamig si Ira. Lumunok siya at tumugon. Anong pakialam nyo? Oh, defensive ba? Singit ng isa pa niyang kaklase na si Samantha. Kasi naman, ikaw lang yata ang may ganoong klaseng nanay dito sa school. Lahat kami, business owners ang mga magulang. Tapos ikaw? Mag-aral na lang kayo, sagot ni Ira. Pilit na pinakalma ang sarili. Hindi ko naman ginugulo ang buhay nyo. Pero hindi doon natapos ang lahat. Araw-araw, pinapakialaman siya ni Alexa at ng kanyang mga kaibigan. Sa kantin, sadyang itinatapon nila ang pagkain sa kanyang tray. Sa library, sadyang sisikuin siya para mahulog ang mga aklat niya. At ang pinakamasakit ay ang mga salitang binibitiwan nila. Magiging kasambahay ka lang din naman tulad ng nanay mo. O, ano, Miss Scholar, nilaban ba ng nanay mo ang uniform mo? Pwede bang palaba din kami? Nakangisi silang nagtatawanan na para bang ang pagiging kasambahay ay isang krimen. Pinipilit ni Ira na maging matatag. Sa tuwing maririnig niya ang mga masamang salita, pinipikit niya ang kanyang mga mata at inaalala ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang sakripisyo ng kanyang ina. Hindi ko sila hahayaang sirain ang pangarap ko. Bulong niya sa sarili. Ngunit gaano man siya katatag, may hangganan din ang kanyang kakayahan. Isang hapon pag-uwi niya mula sa paaralan, umupo si Ira sa sulok ng kanilang kubo at umiyak ng tahimik. Nakita siya ni Aling Nora na bagong dating mula sa trabaho. Nagkaalala nitong nilapitan si Ira. Anak, anong nangyari? Tanong ni Aling Nora habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Hindi na napigilan ni Ira ang kanyang emosyon. Yumakap siya sa kanyang ina at nagsimulang humikbi. Nay, binubuli po nila ako sa school. Sabi nila magiging kasambahay lang daw po ako tulad nyo. Pinagtatawanan po nila tayo. Nasasaktan na po ako sa sinasabi nila, Nay. Nanikip ang dibdib ni Aling Nora. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ramdam niya ang bawat butil sa luha ni Ira. Pangarap niya para sa anak ang St. Augustine Academy. At ngayon ay ito ang nangyayari. Ang init ng kanyang mga mata sa galit at pighati, pero agad niya itong pinigilan. Alam niyang wala silang laban sa mga mayayamang magulang ng mga kaklase ni Ira. Anak ko, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si nanay. Sabi ni Aling Nora. Pilit na pinatatatag ang tinig. Huwag kang maniwala sa kanila. Walang masama sa pagiging kasambahay. Dignidad ang pinapakain ko sa inyo. Ang importante ay nagtatrabaho ako ng marangal. Pero Nay, ayoko pong ganoon ang tingin nila sa atin. Sabi ni Ira habang pinupunasan ng luha. Hayaan mo na sila, anak ko. Ira, sagot ni Aling Nora. Masakit, alam ko, pero ang tanging magagawa mo ay ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ipakita mo sa kanila na hindi ang yaman ang nagtatakda ng iyong halaga, kundi ang iyong talino at kabutihan. Ang gabing iyon ay naging sandigan ni Ira. Mula noon, mas lalo pa siyang nagpursige sa pag-aaral. Ang bawat pangungutya ay ginawa niyang inspirasyon. Bawat pighati ay naging gasolina sa kanyang pangarap. Hindi niya hinayaan na ang mga salitang iyon ang magpatumba sa kanya. Lumipas ang mga taon, dumating ang araw ng pagtatapos. Naglakad si Ira sa entablado na nakataas ang noo. Bitbit ang medalya ng valedictorian. Sa audience, nakita niya si Aling Nora at Mang Danilo na kahit may sakit ay naroon para saksihan ang tagumpay niya.
Napakasakit ng kanyang puso sa saya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang grupo ni na Alexa na nauupo sa di kalayuan. Nang magtama ang kanilang tingin, nanatiling tahimik si Alexa. Walang anumang reaksyon, walang pagmamataas sa mga mata ni Ira. Tanging pasalamat sa mga naranasan na humubog sa kanya. Pagkatapos ng graduation, nagpatuloy si Ira sa kanyang paglalakbay. Hindi naging madali. Nagtrabaho siya ng doble kayod. Kumuha ng iba't ibang kurso online. Nagtipid at nag-ipon. Sa bawat desisyong inaalala niya ang mukha ng kanyang ina at ang mga pangarap na binitawan niya. Ang mga salita ni Alexa ay kanyang naging paalala sa kanyang sarili na hindi siya dapat bumalik sa kahirapan nang walang ginawa. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting namunga ang kanyang mga pagsusumikap. Nagsimula siya sa maliit na online business at dahil sa kanyang talino at determinasyon, lumago ito. Mula sa isa, naging dalawa, hanggang sa nakapagpatayo siya ng maraming negosyo. Mula sa software, development, hanggang sa logistics, ang kanyang pamilya ay nakaahon sa kahirapan. Nakakuha si Mang Danilo ng pinakamahusay na panggamot at nakatira na sila sa isang magandang bahay. Si Aling Nora naman ay hindi na nagtatrabaho bilang kasambahay, bagkus ay siya na ang nagpapatakbo ng isa sa mga charity foundation ni Ira. Sa kabilang banda, ang buhay ni Alexa Monteverde ay tila dumaan sa matinding unos. Ang kanilang negosyo ng pamilya na minanapa ng kanyang mga magulang mula sa kanyang lolo ay bumagsak dahil sa maling pamamahala at sunod-sunod na krisis sa ekonomiya. Nagsara ang kanilang kumpanya, naubos ang kanilang yaman. Ang marangayang pamumuhay ni Alexa ay tuluyang nawala. Napilitan silang ibenta ang kanilang mansyon at lumipat sa isang simpleng apartment. Nahirapan si Alexa na makapaghanap ng trabaho. Ang kanyang pinag-aralan ay hindi tugma sa kasalukuyang labor market at ang kanyang karanasan ay limitado sa pamamahala ng mga yaman ng pamilya. Dumating ang araw na halos wala na silang makain. Sa desperasyon, napilitan siyang maghanap ng trabaho bilang kasambahay. May nakita siyang advertisement para sa isang kasambahay na may napakalaking sweldo at benepisyo sa isang pamilyang hindi niya kilala. Ito na lang ang tanging pag-asa ko, bulong niya sa sarili habang pinipirmahan ang kontrata. Hindi niya kilala kung sino ang magiging amo niya. Basta ang mahalaga ay makakakain na sila ulit. Kinabukasan, maaga siyang nagbihis at nagpunta sa direksyong ibinigay sa kanya. Habang papalapit siya sa address, lumaki ang kanyang mga mata. Isang napakalaking gate, mataas na pader, at sa loob ay isang mansyon na hindi niya akalain na makikita niya ulit ang ganitong kayamanan. Pinagbuksan siya ng mga gwardya at habang naglalakad siya sa sementadong daan patungo sa mansyon, nakita niya ang isang babae na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Pamilyar ang mukha nito, ngunit hindi niya maalala kung saan. Magandang umaga po, bati ni Alexa habang lumalapit. Humarap ang babae. Nagulat si Alexa nang makilala niya. Si Aling Nora, ang ina ni Ira. Ang kasambahay na dating pinagtatawanan at minamaliit niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at parang nawalan siya ng boses. Magandang umaga rin, bati ni Aling Nora na may ngiti sa labi, tila hindi siya nakikilala. O kung nakilala man, ay hindi niya ipinahalata. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Halika, samahan mo ako sa loob. Sumunod lamang si Alexa. Ang kanyang isip ay nagkakagulo sa pagtataka. Posible ba? Ang mansyon na ito? Saan galing si Aling Nora? Pumasok sila sa loob ng mansyon at habang ipinapakita ni Aling Nora ang mga pasilidad, biglang bumaba sa grand staircase ang isang babae. Nakasuot ito ng eleganteng business attire na may matikas na tindig at kumpiyansa sa muka. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay ang
pagkakakilala ni Alexa sa babae, si Ira. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang matabang na ngisi ni Alexa ay napalitan ng panginginig ng laman. Ang dati niyang binubuli, ang inaapi, ang pinagtatawanan, ang sinasabing magiging kasambahay lamang, tulad din ng kanyang ina. Ngayon ay nasa harapan niya, nagmamay-ari ng ganitong kayamanan. Ang dating kasambahay na si Aling Nora ay tila amo rin ngayon sa kanyang mga kilos. At ang dati niyang kaklase na minamaliit ay ang kanyang magiging amo. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Napahiya siya ng husto. Halos gusto niyang tumakbo papalabas at magtago sa anumang sulok. Ang mga salitang binitawan niya kay Ira noon ay sumasaling sa kanyang isipan. Magiging kasambahay ka lang din tulad ng nanay mo. At ngayon, siya ang naging kasambahay. Lumingon si Ira kay Aling Nora at ngumiti. Nay, nandito na po palang bagong kasambahay natin? Tiningnan ni Ira si Alexa at sa mga mata nito ay walang panghusga, walang poot, tanging isang tahimik na pag-unawa. Magandang umaga Alexa. Bahati ni Ira na kalmado ang boses. Halos hindi makapagsalita si Alexa. Ira, kayo? Kayo palang amo ko? Kami nga, sagot ni Ira, tsaka lumapit kay Alexa. Alam kong nagulat ka at marahil ay nahihiya pero huwag kang mag-alala Alexa. Ang nakaraan ay naiwan na sa nakaraan. Hindi na napigilan ni Alexa ang kanyang mga luha. Yumuko siya, puno ng pagsisi. Patawad Ira, patawad Aling Nora. Napakasama ko noon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano niyo po ako matatanggap dito. Ngumiti si Aling Nora at lumapit din kay Alexa. Hinawakan niya ang balikat nito. Alexa, kung ang puso mo ay tunay na nagsisisi, tatanggapin namin. Ang mahalaga ay natuto ka sa iyong mga pagkakamali. Tumingin si Ira kay Alexa. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo Alexa. Nag-apply ka bilang kasambahay. Hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil sa pangailangan pero hindi ka namin ituturing na kasambahay dito. Bibigyan ka namin ng bagong pagkakataon. Nagulat si Ira. Po? Ano? Oo, Alexa. Bukas ang aming pinto para sa'yo. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang bahagi ng aming pamilya. Paliwanag ni Ira. Bibigyan ka namin ng panimulang puhunan para makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Gamitin mo ang talino mo at ang mga aral na natutunan mo sa buhay para makabangon ka muli. Hindi na kailangan na magpatuloy ka sa iyong naumpisahang trabaho. Sapat na ang pinagdaanan mo. Ang mahalaga ay ang matuto ka at maging isang mas mabuting tao. Napaiyak si Alexa. Hindi niya inakala na ang mga taong minsan niyang inapi ay handang magbigay ng ganoong kabutihang pagkakataon. Maraming salamat, Ira, Aling Nora. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapapasalamatan, sabi niya habang pinupunasan ng kanyang luha. Niyakap ni Aling Nora si Alexa at naramdaman ni Alexa ang init ng pagtanggap at ng kapatawaran. Isang pag-ibig na matagal niyang hindi naramdaman. Si Ira, ang dating binubuli at hinahamak dahil sa kanyang kahirapan at sa pagiging kasambahay ng kanyang ina, ay naging isang matagumpay na negosyante at marangal na mayaman. Samantalang si Alexa, ang mapagmataas na bully na nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan, ay nawalan ng lahat at napilitang magtrabaho bilang kasambahay. Hindi lang siya naging isang kasambahay, kundi sa mismong pamilya pa ng dating binubuli niya. Ngunit higit pa sa pagbaliktad, ang tunay na twist ay ang mapagpatawad at mapagbigay na puso ni Ira at ng kanyang ina, na sa halip na maghiganti ay nagbigay pa ng bagong pagkakataon sa taong nagpahirap sa kanila. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi sa paghihiganti, kundi sa kapatawaran at sa pagbibigay ng pag-asa. Ang kwento ni na Ira at Alexa ay isang paalala na ang buhay ay isang gulong.
Minsan nasa itaas ka, minsan naman ay nasa ibaba. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa kabutihan ng puso, sa tapang ng humarap sa pagsubok, at sa kakayahang magpatawad at magbigay ng pag-asa. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang pagiging mapagkumbaba at mapagpatawad. Huwag mong maliitin ng sino man batay sa kanilang kalagayan sa buhay dahil hindi mo alam kung ano ang kanilang mapupuntahan sa hinaharap. Ang pagsusumikap at determinasyon ay may gantimpala at ang kabutihan ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ang kapatawaran ay nagbibigay ng bagong simula, hindi lamang sa pinapatawad, kundi pati na rin sa nagpapatawad. Ikaw, ano po ang natutunan niyo sa istoryang ito? Kawan at Els, makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan niyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong storya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.